Hi, Sir Van. Tawagin mo na lang akong Eliza. Grade 11 student ako nung mangyari ang kwento ko. Share ko lang po ang experience namin tungkol sa multo na naganap po sa school namin. Sa room po namin mismo. Hanggang ngayon kasi ay parang fresh pa rin sa alaala ko ang naganap. Sa totoo lang, hindi ko naman po pinagsisisihan ang kinuha kong strand. TVL po ang kinuha ko. Ang kaso lang ay napunta po ako sa room kung saan may usap-usapan na may multo daw doon. Na may kaluluwa daw na nagpapakita sa mga estudyante. Tambak lang na room yun noon kasi may something creepy daw at malayo doon ang room ng mga TVL. Ang kaso nung pasukan ay nalaman ko na lang na inilipat ang room TVL at doon dinala sa tambak na room. Bala ko na nga nung lumipat ng ibang room dahil sa matatakotin talaga ako na kahit hindi ko alam kung totoo ang usap-usapan na kinalat sa school ay pakiramdam ko totoo kahit na walang ebidensya. Pero ang sabi ng advisor namin ay hindi na raw ako pwedeng mag-transfer sa ikalawang TVL dahil maski ron ay full units na raw. Unless lilipat ako ng ibang strand. Kaya wala akong nagawa, Sir Van, kundi doon na lang. Sisimulan ko po siguro nung one time na nag-CR kami. Sa side ng room namin may CR ng grade 12. Tapos sa tabi ng CR ay may dating CR. Nakalak yun kasi natambak na lang. Pagpunta namin ng CR ay maraming tao dahil break time na. Nagabang naman po kami, Sir Van. After a minute may narinig akong kumakaluskos. Hindi ko pinansin nung una pero nagtuloy-tuloy. So tinanong ko po yung mga friends ko kung naririnig din nila yung naririnig ko. Sabi naman nila hindi. So hindi ko na sila kinulit kasi tumigil naman na yung kumakaluskos. After nun medyo kumukonti na yung nagsi-CR hanggang sa kami na yung susunod. May lumabas na girl tapos sinara niya yung pinto. Nang papasok na sana yung isang friend ko, narinig namin na nag-open yung gripo sa loob. Sa isip ko nun ay baka sinara ng girl yung pinto kasi may nakasabayan siya kanina na hindi namin napansin. Pinigilan ko yung kaibigan ko na papasok. Sabi ko na antayin na muna namin kasi nga may nagsi-CR pa. So naghintay pa muna kami ng ilang minuto hanggang sa naisipan naming mag-TikTok muna. Yung style namin nakatalikod kami sa nakalak na CR. Pagkatapos chinek ng isa kong friend yung video. Kami naman medyo naiinis na kasi biglang may umiyak sa loob ng CR. Nang itulak namin yung pinto kasi medyo nag-aalala na rin kami sa kung anong nangyayari sa nagsi-CR. Nakalak yung pinto. Tapos yung iyak ng babae palakas na ng palakas. Kinakalabog na namin at sinisipa yung pintuan. Pero hindi niya binubuksan yun. Tuloy-tuloy lang po kasi siya sa pag-iyak. Naisip na namin kunin yung susi sa grade 12. Baka kasi may ginagawa na yung babae sa loob. O baka na-depress na. At baka kami pa ang pagalitan kung may masamang mangyari sa kanya. Lalo na at kami ang nahuling magsi-CR noon. Aalis na sana kami noon ng kalabitin ako ng isa kong kaibigan. Kung saan siya yung nanonood ng video. Pagtingin ko sa kanya, putlang-putla siya. Tapos yung bibig niya naging puti na rin. Nanginginig pa nga siya nun at may sinasabi siya na tungkol sa video. Pero hindi naman namin naiintindihan, Sir Van. Kasi nagpapanik siya. Tinanong namin siya kung bakit. Pero hindi niya naman kami sinagot. Instead, ipinakita niya sa amin yung video clip. Nang pinanood namin, wala namang kakaiba sa una. Pero nang medyo gumitna na, may parang babaeng nakasilip sa likuran namin. Blurred yung mukha at hindi ko masyadong maaninag ng gusto. Basta para siyang black figure. Nakasilip lang siya hanggang natapos yung vid. Hindi ako makapaniwala nun kaya inulit ko pa ulit panoorin at andun pa rin. Matapos nun may narinig kaming tumawa. Tawa na nanggagaling sa CR. Natural na tawa lang yun pero nanindig ang mga balahibo ko. Nagtakbuhan na po kami nun. Paano ba naman ay sabi ng isa kong kaibigan, multo raw yon, Sir Van. Pumunta na kaming room ng grade 12. Sakto at naroon na rin yung isang subject teacher nila
kaya kinuwento namin yung kaganapan. Sabi pa nga nila pumunta ulit kaming CR para i-check yung umiiyak doon at yung tumatawa. Pagbalik namin, nung binuksan ang pinto ng CR, walang tao. Yes po, Sir Van. Walang tao. Walang taong gumagamit ng CR, pati yung gripo naka-off na. Ang malaking pinagtataka na lang ng teacher na kasama namin, yung CR nasa loob yung lock. So hindi mo yun malalak kung walang gumagamit. Pinakita rin namin yung video. Tapos itong isang grade 12 student, sabi screenshot ko at i-enhance. Ginawa ko naman. Nang na-enhance ko, biglang namatay yung phone ng friend ko. Pinilit ko pang i-restart pero ayaw talaga. Matapos yung insidenteng yon, nung pina-repair namin sa technician yung cellphone, dinilit na agad namin yung video. Pati sa TikTok kung saan pinost din pala ay dinilit na rin. Naging usap-usapan sa buong school yung nangyari. Lumitaw na rin ang ibang sabi-sabi na may namatay daw doon, na may nagpakamatay at may nilibing sa bandang CR. Hindi ko alam kung anong totoo sa mga yon, Sir Van. Pero ang alam ko lang may multo sa CR. At hindi rin po sa CR nagpaparamdam yung multo. Kasi parang dalawang dimensyon yung pinagpaparamdaman niya. Mas malala nga lang po sa loob mismo ng classroom namin. Natatandaan ko na dalawang grupo kami noon. Sa tuwing nagluluto kami, Sir Van, ay lumalabas yung ibang classmates namin para hindi madistract yung mga nagluluto. Yung teacher naman namin nun ay nasa desk lang niya at nagsi-cellphone. Pero dahil sa hindi po kami nun nakasabay, dahil yung dalawang kagrupo namin ay walang apron at nakulangan pa kami ng stove na paglulutuan, kaya naman mag-isa lang kaming nag-perform nun, Sir Van. Tapos ay susunod din sa amin yung ikalawang miyembro na hindi rin nakapag-perform. 6 lang po kaming members sa room. At ikapito na lang na tao yung specialized teacher namin. Habang nagluluto kami, Sir Van, ay biglang nahulog yung mga spatula at yung ibang ginagamit sa pag-i-steam. Nagkatinginan kaming lahat sa cabinet at yung teacher namin noon nagalit. Ano raw ang ginagawa namin at bakit hindi raw namin sinara ng maigi yung cabinet. Sabi ko naman noon isinara ko kasi ako ang huling kumuha ng mga mixers doon. Sinara ko naman yun ng maayos, Sir Van, sa pagkakatanda ko. Pero nagtaka ako kasi nakabukas na yun. May kanya-kanya naman kaming ginagawa noon, Sir Van. At wala sa mga kagrupo ko ang nasa bandang tabi ng cabinet o kumuha man lang ng gamit doon. Sabi ng teacher namin kung ganun sino raw ang nagpabaya. Hindi naman daw kasi yun basta-bastang nabubuksan kasi medyo may kabigatan naman kasi yung pintuan ng cabinet. Hindi naman namin binigyang mali siya yon, Sir Van, at inayos na lang yung mga gamit na nahulog. Matapos naming mag-bake noon, ay pumalit na yung ibang grupo na magpa-perform din. Kaya lumabas na kami. Lumapit sa akin yung isang classmate ko na kung saan kagrupo ko. Tawagin na lang po natin siyang Isa. Yung kagrupo ko po na si Isa, Sir Van, ay tahimik lang at hindi basta-bastang nakikipag-usap o dumadaldal kapag hindi ikaw ang unang makikipag-usap sa kanya. Lumapit siya sa akin at kinalabit ako. Hinila niya ako nun sa bandang likod ng room sa may CR. Seryosong ang mukha niya, Sir Van. Kaya kahit gusto kong kontrahin ang ginagawa niya, ay hinayaan ko. Pagdating namin sa CR, ay ang sabi niya hindi raw coincidence ang nangyari kanina habang nagpe-perform kami. Bukas daw kasi ang third eye niya at nakita niya yung kaluluwa mismo na nasa loob ng cabinet. Siya raw ang nagbukas ng pinto ng cabinet at siya rin ang naghulog sa mga gamit. Tinawanan ko siya kasi kung iisipin, Sir Van, kung multo lang naman sana yon, ay kung papaano naman sana niya mabubuksan ng pintuan at kung paano niya matutulak yon, gayong may kabigatan naman. Pero parang ako rin ang napahiya sa inasta ko, Sir Van. Paano ay seryosong ang mukha ni Isa. Humingi na lang po ako ng sorry sa kanya. Pero kita ko na nakatingin siya sa CR. Tinuro niya po yun sa akin at ang sabi niya, ang babae raw na naririnig namin at tumatawa at umiiyak at yung multo na nasa classroom namin ay iisa lang daw. Nagtindigan na tuloy ang balahibo ko, Sir Van. Dahil sa ang sabi pa niya
ay yung multo raw ay nasa may harap na ng pinto at nakatingin sa amin. Biglang kumalabog yung pintuan, Sir Van, ng CR. Kaya sa takot ko ay hinila ko na lang si Isa nun. At mabuti nakita ko yung mga classmate ko na nakatambay sa harap ng room namin na nag-aabang lang na matapos ang nagpa-perform. Kaya kahit papaano ay na-distract ang isip ko. May isang beses na may pinagawa ang teacher namin na medyo may kahirapan. Hanggang alas 7 pa naman ang guard sa school. Kaya napagpasyahan na lang namin gawin yun sa loob ng school. At saka na umuwi kapag alas 6 na. Sa Comlab kami noon pumunta. At malakas din kasi ang wifi. Kaya matatapos din namin agad ang pinapagawa ng teacher namin. Naihi ang isang kagrupo ko noon. At inaya niya akong samahan siya. Wala po kasing CR sa Comlab. At tiyak naman na lahat ng CR ay nakalak. Yung CR na lang namin sa room ang nakabukas. Kasi tinanggal ang lock noon. Habang naglalakad kami, hindi ko maiwasang makaramdam ng takot. Kakaunti lang kasi ang ilaw sa loob ng school at flashlight lang ng cellphone ang gamit namin. Hindi ko pinahalatang natatakot ako kasi yung kagroup ko alam kong natatakot na rin. Nang makarating kami sa CR ay hinintay ko siya sa labas. Medyo kakaibang daloy ng hangin nun. Hindi ko lang alam kung dahil sa wala akong gamit na sweater. Nang aalis na kami, napunta yung tingin ko sa side ng CR. Tapos parang may nakita akong tao na nakatingin sa amin. Nakaramdam ako ng kilabot. Pero inilawan ko pa rin para siguraduhin. Pag ilaw ko parang may mabilis na usok na tumakbo palikod. Hindi ko sana sasabihin yun sa kagrupo ko. Pero bigla na lang siyang sumigaw. Inila niya ako tapos tumakbo kami ng mabilis pabalik sa room. Kiniwento niya yung nakita niya sa kagrupo namin. At hindi ko akalain na pareho lang kami nang nakita. Kaya imbes na matapos namin yung ginagawa, umuwi na lang kami. Akala ko ay doon na matatapos ang kaganapan. Pero umabot sa point na nang minsang nagkaklase naman kami, ay biglang may sinapian sa isa sa classmate namin. Yung nasa may road din namin, Sir Van. Babae siya. Pero bago siya sapian, ay ang sabi niya nananakit daw ang ulo niya. Sumusuka rin siya noon at pabalik-balik sa labas. Tinatanong namin siya kung anong nangyayari. Lalo na at ako rin, Sir Van, ng president. Wala pa nun yung class advisor namin kasi may kinuha saglit sa office nila habang nagpapagawa sa amin ng lecture. Nang hawakan ko siya ay sobrang lamig ng katawan niya, maging yung tenga niya, at namumutla na ang mukha maging yung bibig niya. Sabi ko noon na kung gusto niya ay ihatid namin siya sa school clinic para maasikaso. Lalo at parang may sakit na siya kanina pa. Ang sabi niya ay ayos na raw. Nahihilo lang daw kasi siya pero okay na. Sinigurado ko naman po ulit, Sir Van, kung totoo yon. At sabi niya ay oo raw talaga. Wag na raw namin siyang pansinin. Dahil kung minsan ay sinusumpong talaga siya ng sakit niya. Pansin ko naman po na medyo umokay na siya. Kaya bumalik na ako sa upuan ko. Sakto rin po na paglipas ng ilang saglit ay bumalik na yung class advisor namin. Nagpatuloy ang lecture niya, Sir Van. Pero habang nagsasalita siya, yung karuko, yun po bang nagsuka, Sir Van, ay biglang tumayo. Sumisigaw siya nun at ang sabi ay may entity raw sa likod ni Mama. Hindi po namin siya mapakalma kahit anong gawin namin dahil sa tumatalon-talon siya at pinapagpag yung mesa namin tapos umiiyak na. Inabutan ko siya noon ng tubig at sinabihan ng advisor namin na kumalma siya dahil wala naman kaming nakikitang entity or something sa likod ni Mama, kundi yung blackboard lang. Pero pinipilit niya po yung rason niya. Meron daw talaga, Sir Van, at nakikita niya. Babae raw. Nang hindi namin siya mapakalma, ay biglang lumapit si Isa, yung nagsabi sa akin tungkol sa entity. Hinawakan niya sa balikat yung classmate namin na nakakakita ng multo. At sabi niya ay wag niya raw subukang magpatalo sa multo. Kontrolin niya raw ang isip niya dahil baka ay pasukin siya ng multong nakikita niya dahil sa nakikita niya rin pala yon, Sir Van. Pagkasabi niya noon ay nangisay po yung classmate namin. Sa gulat ay muntikan pa siyang mabitawan ni Isa. Mabuti na lang at alerto, Sir Van, yung advisor namin kaya nasalo siya agad. Pinahiga siya sa may semento
Pero bigla po siyang nangisay. Nagbaloktuta na yung kamay at paa niya. Tapos ay nanlilisik na rin yung mga mata niya. Iba na rin po ang itsura ng mukha niya dahil sa nangingitim na yon. Nagpanik kaming lahat. At dahil sa gulat, para na rin akong naistatwa sa kinatatayuan ko. Niyuyugyug siya nun ng advisor namin at paulit-ulit tinatawag ang pangalan niya. Nagpapanik na rin po nun ng teacher namin at inuutusan kami na puntahan daw ang nurses school namin dahil baka ay may sakit na raw ang classmate namin ang hindi namin alam. Si Isa naman po nun ay hinahawakan lang ang sentido ng classmate namin at binubulungan ng kung ano. Wala pong gumawa ng pinag-utos ng teacher namin, Sir Van. Nanatili lang kami nung nakatayo dahil para na kaming nabigla sa nangyari sa kanya. Maski nga ako, Sir Van, ay pinapagalitan na rin ng teacher namin pero hindi rin ako gumagalaw. Ilang saglit lang ay pumunta yung advisor ng grade 12. Tapos yung ilang student din. Tinatanong nila kung anong nangyayari pero hindi po namin siya nasagot. Maging sila rin po ay nagpapanik na, Sir Van, at pinilano ng dalhin ng classmate namin sa school clinic para ipagamot pero pinigilan sila ni Isa. Ang sabi niya ay kahit daw dalhin namin sa nurse o kahit sang pang-ospital ay hindi raw magagamot ang classmate naming yon dahil sinasapian na siya. Ang kailangan daw naming tawagan ay pastor o kahit sinong nagdadasal. Yung advisor namin sinabi agad na tawagin yung pinaka-head teacher na pinakamatandang teacher ng school dahil sa relihiyoso yon. Hindi ko po alam kung may tumawag sa kanya dahil sa umupo na ako nun at kahit natatakot ay hinilot-hilot ko yung kamay ng classmate namin. Ramdam ko yung tigas ng kamay niya at buong katawan niya kahit pa napakaliit na babae lang nun. Tumatawa pa rin siya at may sinasabing kung ano-ano. Bigla nga siyang tumingin sa akin, Sir Van eh. Pero sabi ni Isa ay hayaan ko lang daw at ituloy ang ginagawa. Ilang saglit pa ay lumapit sa amin yung head teacher. May hawak siyang Bible at krusipiyo. Doon na rin po nagsimulang sumigaw yung classmate namin na halatang natatakot. Nagpupumiglas siya nun. Kaya tumayo na ako at inutusan yung mga classmate kong lalaki na hawakan ng classmate namin. Dahil sa kami lang naman nun nila Isa at ng advisor namin. At yung advisor ng grade 12 ang parang pumipigil lang para hindi makatayo yung sinasapian naming classmate. Umatras lang po ako nun at nagsimula ng magdasal nun ng head teacher. Unang basa pa lang niya sa Bible verse ay sumigaw ng pagkalakas yung sinasapian. May sinasabi siyang kung ano nun na hindi namin maintindihan. Nakatingin din siya ng sobrang talim sa head teacher namin. Pero patuloy lang nun sa pagbabasa ang head teacher at unti-unti biglang nawala ng malay yung classmate namin. Dinala po namin siya sa school clinic matapos yon. At paggising niya ay tinanong niya pa kami kung anong nangyayari at bakit daw siya nasa school clinic. Kinuwento ng advisor namin yung nangyari sa kanya at takang-taka siya dahil ang natatandaan lang daw kasi niya ay nung umokay ang katawan niya matapos magsuka at parang doon na rin na blanco ang isip niya. Matapos ang insidenteng yon, Sir Van, ay lumipat sa ibang school yung classmate namin. Kami naman nun ay nanatili pa rin pumapasok sa kabila ng nangyari. Kahit naman gustuhin na naming mag-transfer sa ibang school dahil sa takot na rin na baka kami ang susunod na sapian ay wala naman kaming choice. Dahil sa yun lang naman ang public school. Hindi naman afford ng family ko ang private school dahil sa mahal po ng tuition fee. Paano, Sir Van, ay walang saysay yung principal namin sa mga nangyayari. Parang walang pakialam sa nangyari. Dahil ang sabi ng advisor namin na wala daw kasi kaming pananalig kaya yun nangyari. Pero magmula ng sapian ng classmate namin yon ay palagi na pong may nasasapian sa school. Sa tuwing sinasuggest ng mga teacher na ipabless ang school dahil baka yun lang daw ang paraan para mawala ang mga entity sa school, ay ayaw naman po ng principal. Sa huli, yung mga nasasapian at yung sa takot na rin siguro ng ibang estudyante sa school ay nag-transfer na sa ibang school. Kung hindi naman po ang mga student ang sinasapian, Sir Van, ay yung mismong principal na namin. Nakakaapat ata siyang sapi sa isang araw lang. Mabuti na lang po at natapos na ako sa high school. College na po ako ngayon at malapit nang magtapos. Pero tandang-tanda ko pa ang nangyari noon.
Pero may usap-usapan pa rin po na palaging may nasasapian pa rin daw sa school na yon. Parang medyo naglaylo na nga lang yon, hindi kagaya ng dati. Nalaman ko rin po na yung school principal ay nag-retired na last year lang. At magmula nang mag-retired siya, ay doon parang nawala isang iglap yung nagaganap na sapi sa mga students. Ang sabi tuloy ng mama ko ay baka may connection daw ang principal sa kaluluwa sa school namin. Dahil may narinig daw siya tungkol sa principal noon na may nirape na isang estudyante na nag-aaral sa school namin. At isa rin pala siyang TVL noon. Tapos ay doon din nagkaklase sa mismong room namin. Hello Sir Van. Nangyari po ang kwentong ito nung grade 5 ako. Tawagin mo na lang akong Marie. Hindi ako active sa kung anong mga palaro sa school noon. Kaya sa tuwing pinapractice ang mga classmate ko ay sa school lang ako kasama ang dalawa kong classmate. Naalala ko Sir Van na naglalaro kami noon ng dama sa may tabi ng blackboard. Nagkakwentuhan din kami noon hanggang sa may parang sumuntok sa blackboard sa kabilang room. Kasi yung blackboard namin sa katabing room ay blackboard din. Kumbaga blackboard, divider, blackboard, ganun po. Hinayaan na lang namin nung una hanggang sa nagsunod-sunod yung suntok tapos may kumakalabog na sa kabilang room. Nang lumabas kami para i-check ay nakalak naman yung pintuan. Itong isang classmate ko sumilip sa bintana tapos pagbalik niya ng tingin namumutla na siya kasi sabi niya may bata umanong sumusuntok sa blackboard. Sa takot namin hindi na kami sumilip. Umalis na kami doon at pumunta na sa kesko kung saan nakatambay ang teacher at classmate namin. Dahil sa nangyari Sir Van, ay unti-unti kong pinag-aralan ng larong volleyball para kahit papano ay hindi na ako maiwan pa sa school. Yun lang naman po ang natatandaan kong naganap hanggang sa nung magdalaga na nga ako at kahit papano ay nakakasali na ako sa volleyball. Kwento ko na lang din sir nung nasa court kami sa school. Bandang 7 PM na yon. Kasi nagpa-practice kami for volleyball dahil ilalaban kami sa ibang school. Mga bandang 9:00 nang matapos na kami. At yung mga kasama ko inaya na akong umuwi. Pinauna ko naman na sila Sir Van kasi kukunin ko pa yung tumbler ko at bag sa bleacher. Pagpunta ko at pagkuha ko ng gamit ko ay may naramdaman akong tapik sa likod ko. Medyo malakas yun at malamig. Ang akala ko ay isa sa mga kasama ko. Napasabi pa ako ng aray kasi medyo madiin yung pagkakatapik niya. Pagkatapos nun may tumawa sa likuran ko. Kinilabutan ako. Tapos kinabahan kasi yung way ng tawa niya ay kakaiba. Yun bang parang dumoble. Paglingon ko sa likod ko, nakita ko yung babaeng duguan ng mukha. Nakaputi at nakangiti sa akin. Napatakbo na agad ako sa gate. Yung tumbler ko at gamit na iwan ko na dahil sa takot. Mangyak-ngyak na ako at nanginginig na. Muntik pa akong matumba. Mabuti na lang naalalayan ko ang sarili ko. Pinakalma ako ng mga kasama ko. Pinainom ng tubig at nang kumalma ako, kinuwento ko sa kanila yung nangyari. Hinatid pa nila ako sa bahay pagkatapos. Nagkasakit ako matapos ang nangyari, Sir Van. Mabuti na lang talaga gumaling din ako at nakasali sa volleyball. Magandang umaga po. Ibabahagi ko lang Sir Van ng hindi naman masyadong nakakatakot na kaganapan habang nagkaklase kami. Tawagin mo na lang akong Cassie. Ang pagkakatanda ko ay first class pa lang namin. Itong advisor namin, hindi ko alam kung paano nagsimula. Pero napunta yung discussion niya about sa mga paranormal activities. Ang sabi pa nga niya noon hindi raw totoo ang multo. Dahil nga sa kilalang religious siya, ay hindi na namin siya kinontra. Not until itong isang friend ko na alam naming may third eye, tumayo siya. Ang sabi niya ay totoo raw ang mga multo. So tinawanan lang siya ng advisor namin at ibang classmates ko. Hindi kami nakitawa noon Sir Van dahil kami lang ang nakakaalam na may third eye siya. Parang may nagawang debate tuloy sa teacher at student noon at ang tema ay multo. Hanggang sa yung friend ko tumigil saglit sa pagsasalita
at biglang sabi niya nasa tabi niya raw ang isang multo. Naghihiyawan na po kami ng mga oras na yon hanggang sa yung teacher namin halata ring namumutla na at natatakot. Pero pinipilit niya pa rin sabihin na walang multo. Tinuro siya ng friend ko. Tapos ay parang may sinilip siya. Pagkaraan ng ilang saglit ngumiti siya. At sabi niya nasa likod na raw ni ma'am yung multo. Kinilabutan na ako at nagtayuan ang lahat ng balahibo ko dahil sa sinabi niya. Hindi kilalang palagawa ng kwento ang kaibigan naming yon. Kaya alam ko na agad na totoo ang sinasabi niya. Yung electric fan na naka-off, biglang nag-on. Sa takot namin tumakbo na kaming lahat papuntang bleacher. Pati yung teacher namin nakitakbo na rin. Pero yung friend naming may third eye, naiwan lang sa loob ng room. Sa takot ko, Sir Van, hindi na ako pumasok. Palihim na akong nagkating. Pagkatapos naman nun ay nakalimutan din namin yung kaganapan. Pero sa tuwing naiisip ko, may kaunting takot pa rin. Yung sumunod naman, Sir Van, ay noong pictorial naman namin. Graduating student ako nang nangyari ito. Bale ay pictorial namin nun. Yun bang lahat kami pati advisor ay kasali din. Sa gym kami nun nagpicture. Yung mga babae sa baba, tapos yung mga lalaki nakatayo. Yung photographer nun sinasabi na tawagin daw namin yung isang classmate naming babae kasi nasa taas sa mga pwesto ng lalaki sa taas ng stage. Nagtinginan pa kami nun kasi kumpleto kami. 20 kaming mga babae. Sinabi ni ma'am yun sa photographer. Pero pinipilit pa rin ng photographer yung sinasabi niya. Hanggang sa pinicturan niya rin lang kami. Pagkatapos tinawag si ma'am saglit at ipinakita yung camera. Kita akong natigilan pa si ma'am at nagtinginan sila ng photographer. Bilang ako ang presidente ay tinawag niya ako. Pinakita sa akin ng photographer yung picture at maging ako nagulat dahil nga may babaeng nakatayo sa taas ng mga lalaki. Nakatayo siya sa stage. Hindi po clear yung mukha pero ay babae siya dahil sa mahabang buhok niya. Matapos nun nag-retake ulit kami ng photo pero sa susunod na araw na. And thankful naman po kami na sa wakas wala nang sumali sa pictorial namin. Hi Sir Van. Itago mo na lang ako sa pangalang Shane. At gusto kong ikwento ang pinagsisihan kong nagawa kasama ang mga classmate ko. Vacant time namin nun dahil wala pang teacher namin. Dahilan para makaisip ang isang classmate ko ng laro na kung tawagin Charlie Charlie. Hindi ko po alam kung pamilyar kayo sa larong ito Pero yung lapis po ba na pagpapatungin tapos gagawing parang pakrus. Enough namin yung electric fan para walang distraction. At sa taas ng lapis may yes at may no. Noon po ay may binanggit yung isang classmate ko. Which is parang nag-aaya sa mga spirits na pagalawin yun. Hindi ko nasasabihin kung anumang words yun dahil baka may gumaya. Sa una walang epekto. Tapos inulit na naman ng classmate ko. Bigla umikot ang lapis sa yes. Na-amaze naman ako kasi walang kahangin-hangin nun. Kasi pinatay namin yung electric fan. Maya-maya biglang nagtanong yung kaklase ko kung nasa likod ba namin siya. Nagulat ako dahil yung lapis umikot-ikot na parang yung sa kompas. Tapos ay nag-on yung electric fan. Gayong wala namang nag-on nun. Kinilabutan na po ako, Sir Van. Kaya sinabi ko na sa kanilang itigil na yung laro. After that, may naisip na naman ng mga classmate ko. Vacant time po ulit. Tapos ay nakita kong may sinusulat sila sa isang karton. Ouija po. Pinatigil ko na agad sila. Dahil nga sa alam naman siguro nating lahat kung gaano kapanganib ang laro na yon. Naglabas din sila ng shot glass at inaya nila ako pero tumanggi ako. Sinimulan nila ang laro. Nakasara ang bintana, maging ang pinto at pinapanood ko lang sila. Sa una nagtatawanan pa hanggang sa nilagay na nila yung mga daliri nila sa baso. May tinawag silang kaluluwa. At ilang saglit pa narinig kong umurong yung baso. Nagkakatinginan na silang lahat. At ang sabi pa nila, sino raw ang nagtulak sa baso. Nagtuturoan na yung mga classmate ko. Pero maya-maya ay tinuloy ulit nila.
Habang ginagawa nila yon, ay dasal lang ako ng dasal sa isip ko na sana ay walang mangyaring masama dahil ayon sa nababasa ko, may masamang dulot ang pagtawag ng kaluluwa. Yung classmate kong babae, tinawag niya yung kaluluwa. Ang sabi pa niya noon, kung narito ang kaluluwa magparamdam siya. Matapos yun, parang humangin ng malakas sa loob. Medyo naninindig na rin ang mga balahibo ko. Inabisuhan ko na rin silang itigil na ang laro, pero hindi nila ako pinapakinggan. Hanggang sa kalagitnaan ng laro nila, nakita akong may babaeng parang usok yung itsura. Umiikot-ikot sa kanila, palakad-lakad lang. Hindi ko po pinapahalata, Sir Van, at wala ring nakakaalam. Pero nakakakita ako ng mga hindi normal na nakikita ng mga tao. Sa tuwing titingin siya sa akin, ay aakto akong normal na kahit sa loob-loob ko man gustong-gusto ko nang sumigaw. Yung mga classmate ko imbis na matakot, mas lalo silang nagkakasiyahan. Bigla gumalaw yung baso sa mga letters at yung isang classmate ko ang sabi saan daw siya banda, magparamdam siya. At bigla yung entity na nakikita ko, biglang parang pumasok sa isa sa mga classmate ko. Para siyang tumagos. Matapos nun nangisay na yung classmate kong pinasukan niya. Yung mga naglalaro maski ako nagulat dahil nagde-deliryo na siya. Inuutusan ko silang wag sirain ang circle. Pero dahil na rin siguro sa takot, ay nagbitawan sila ng kamay. Agad akong lumapit sa classmate kong sinasapian. Matapos ay pumikit siya. Maya-maya lang bigla siyang tumawa. Ibang-iba yung dating ng tawa niya, Sir Van. Nagtayuan na rin lahat ng balahibo ko dahil sa asta niya. Yung mga classmate ko agad siyang binitawan at nagsalita yung sumapi. Ang sabi niya, hindi ba ito rin naman daw ang gusto naming lahat? Pagkatapos ay tumayo siya. Wala pong tumulong o maski humila sana sa kanya para alalayan siyang tumayo. Pero parang sobrang dali lang sa kanyang ginawa yun. Maya-maya bigla sinakal niya yung isang lalaki na kung saan siya yung nagsimula ng laro. Sa takot ko tumakbo na ako palabas ng room at pumunta na sa office ng mga teachers. Sinabi ko sa kanila yung nangyayari at pagkatapos nun bumalik kami sa room. Nakita ko na hinihila na nila yung nasapian. Samantalang yung lalaki kong kaklase ay nagsusuka at pinapainom na nila ng tubig. Nang makita kami ng nasapian, bigla siyang nagsisigaw. Pinapaalis niya kami, kaya naman pumikit na ako at nagdasal ng Our Father. Pero habang ginagawa ko yun, parang nawawala ako sa isip ko. Yun bang parang hindi magkakasunod at nakakalimutan ko yung dasal? Sabi niya itigil ko raw ang ginagawa ko dahil sobrang sakit niya sa ulo. Dahil doon, Sir Van, imbis na itigil ko ang ginagawa, ay tinuloy-tuloy ko pa. Nagdasal ako ng talagang sarili kong dasal. Matapos nun sinabi ko rin sa mga teachers ko na magdasal kami. Nagdasal po kami, Sir Van. Palakas ng palakas. Hanggang sa yung sinapian humahawak na sa may ulo niya at nagwawala na siya. Bigla natumba siya sa sahig. Dahilan para tumakbo ako agad. Bago ako lumapit sa kanya ay kinuha ko muna yung Ouija board at yung shot glass. Binasag ko yun. Tapos yung karton naman pinunit ko. Mabuti naman at walang masamang nangyari matapos yun. Yung mga classmate ko nung naglaro ng Ouija ay parang na-trauma na rin sa nangyari. Hi, Sir Van. Itago mo na lang ako sa pangalang Amara. Natatandaan kong inutusan kami ng isang teacher namin sa ICT na gumawa ng featuring video tungkol sa school namin. May mga naisip na kaming lugar. Kabilang na ron ang dating school canteen ng school. Nagvi-video lang kami noon, Sir Van. Tapos ay itong classmate ko, siya yung parang nagsilbing reporter. Vinidyo namin siya at nagtatawanan pa nga kami dahil nga sa usap-usapang may multo sa kantin. Pagkatapos nun lumipat naman kami ng ibang lugar. At pagkatapos nagtungo na kami sa Comlab sa second floor, kung saan yun yung last na i-feature namin. Pagkatapos pumasok na kami kasi i-edit namin ng video dahil sa may free wifi sa loob.
Pagpasok namin sa Comlab, medyo nanibago ako sa lamig. Malamig ang Comlab Sarban sa school namin dahil di aircon, pero kakaiba yung lamig na dumadampi sa katawan ko. Medyo nagtatayuan din ang balahibo ko, kaya bilang panangga ay nag-sweater na lang ako noon at pinagsawalang bahala ang nararamdaman. Pag-upong tinransfer namin sa computer yung video para mas madaling makita yung mga dapat ayusin. Habang nagpe-play, sa bandang nagre-report yung isang classmate ko sa may kantin, natigilan kaming lahat kasi may babaeng nahagip ng video. Dark figure. Hindi kita ang mukha maski kamay. Parang anino lang yung style. Medyo natakot na kami sa oras na yon. At ako pilit ko na lang silang kinukumbinsing glitch lang siguro yun ang video. Pag next namin, ganun pa rin. Naroon pa rin yung anino. Kung minsan nasa gilid, minsan naman naglalakad na parang usok. Halos lahat ng video naroon po siya, Sarban. Hanggang sa pinanood na namin yung clip dito sa Comlab. Nagre-report din noon yung isang classmate ko at nakita kong mula sa likod niya, pumasok yung anino sa Comlab. Hindi ko alam sa kung paano siya nakapasok kasi tumagos po siya, Sarban. Nagkatinginan na kaming lahat. Sa isip ko pa noon baka andito lang din mismo yung anino. Nagmuni-muni kami at chinecheck namin ang buong sulok ng kwarto kasi baka makita namin yung anino. Hanggang sa biglang nagpatay sinde yung ilaw sa Comlab. Sabay-sabay, maski ang TV na naka-open nagpatay sinde rin. Sa takot ko, tumakbo na ako palabas. Hindi ko na inisip kung sumunod yung mga kasama ko. Pinakita namin sa subject teacher namin yung video at kinuwento yung nangyari. Inaya niya kaming bumalik sa Comlab noon pero sa takot ay hindi na kami pumunta. Sarban, pagbalik niya, ang sabi niya ay naka-off na umano yung ilaw maski yung TV. Pero ramdam niya rin umanong may kakaibang presensya sa lugar kasi doon siya namamalagi kapag free time niya.